Magiging Manhattan of Philippines, ang Pasay na may dalawa sa pinakamalaking reclamation project sa bansa. Ang 360-hektaryang Pasay Reclamation and Development Project, pinagsamang binuo ng SM Prime, at ang 265-hektaryang proyekto ng Pasay Harbor City. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang 360-hectare Pasay Reclamation Project, Pasay 360 ay isang joint venture sa pagitan ng Pasay City LGU at SM Prime Holdings, na naglalayong magtayo ng panibagong mixed-use district sa Manila Bay malapit sa SM Mall of Asia. Magtatampok ito ng smart city features, residential areas, offices, at 476-meter wide na water channel upang matiyak ang maayos na daloy ng tubig. Binubuo ang proyekto ng 3 artipisyal na isla, bahagi ng bagong disenyo ang paggawa ng isang 476-meter wide water channel sa pagitan ng isla at ng mainland Pasay para matiyak ang tamang daloy ng tubig at maiwasan ang baha. Ang Pasay Harbor City ay isang groundbreaking development project na kinasasangkutan ng reclamation ng 265 hektarya ng mga offshore area sa Manila Bay upang bumuo ng isang bagong cosmopolitan, eco-friendly, at iconic na waterfront city, the Manhattan of Manila Bay. Pinangungunahan ng Pasay Harbor City Corporation katuwang ang pamahalaang lungsod ng Pasay at Philippine Reclamation Authority, PRA, sa coastal waters ng Pasay, katabi ng 360-hectare Pasay Reclamation Project, na hiwalay na proyekto ng SM. Magtatampok ng 2 isla na konektado ng tulay, na may blue infrastructure, tulad ng mangroves, wetlands, at modernong drainage systems, ikakabit sa NAIA Expressway, Cavitex at iba pang pangunahing daan sa Metro Manila. Ang 7 distrito sa Harbor City Gateway, Channel East, Channel West, Central Park, North Dock, South Shore, at West Wharf ay tinukoy ayon sa oryentasyon ng bawat baybayin at ang kaugnayan nito sa Manila Bay. Ang paggamit ng lupa sa loob ng bawat distrito ay magiging magkatugma sa isa't isa upang bumuo ng mga natatanging lugar sa parehong isla at mas flexible na mga posibilidad ng paggamit. Samantala, patuloy ang Phase 2 ng Cumulative Impact Assessment ng Department of Environment and Natural Resources, DENR, sa mga proyekto ng reclamation sa Manila Bay, kung saan 19 na proyekto ang nananatiling suspendido. Ang mga hakbang na ito ay bunsod ng pangamba sa masamang epekto sa kalikasan, paglala ng baha, at pagkaantala ng daloy ng tubig. 2 lamang sa 21 proyekto ang pinayagang magpatuloy dahil tapos na ang kanilang review. Habang isinasagawa ang review, 19 sa 21 proyekto sa Manila Bay ang suspendido pa rin. Sinusuri ng DENR ang epekto sa kapaligiran, Cumulative Impact Assessment, dahil sa takot na ang reclamation ay nagpapalala sa baha sa Metro Manila at nakakasira sa marine ecosystem. Binibigyang diin ng gobyerno ang pangangailangan ng Area Clearance at Environmental Compliance Certificate, ECC, bago payag ang magpatuloy ang anumang proyekto, na batid sa pag-aaral na ang mga proyekto ay maaaring maging sanhi ng mas matinding baha, storm surges, at paglubog ng lupa, land subsidence.